Isa ka rin ba sa naghahanap ng paraan para mapanatili yung spark na buhay sa relasyon? Well, if yes ang sagot mo, saktong-sakto tong video na ginawa ko ngayon para sa iyo. Dahil pag-uusapan natin today kung paano mapapanatiling buhay yung kilig at saya sa relasyon na meron kayo. Kung interesado ka malaman kung ano itong mga bagay na magpapa-ignite ng spark sa relasyon nyo, tara kabatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Timot. Gumagawa ako ng mga videos na tulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at nabigay mo yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito. I-upload pa natin sa hinaharap. Well, alam naman natin na habang tumatagal tayo sa isang relasyon, mapalong distance man yan o short distance na relasyon, nangyayari talaga kung nararanasan natin na nawawala yung excitement sa relasyon, di ba? Nawawala yung gigil factor na una nating naramdaman sa pagsasama. Pero kapatid, sa pagkakaroon natin ng commitment at sa effort na gagawin natin, garantisado na maipapanumbalik mo yung spark sa relasyon. At ang unang-unang bagay na mapapanatili ng spark sa relasyon niyo, mapapanatiling buhay yung pagsasama ay yung komunikasyon, syempre. Kasi yan yung pinaka-key sa isang relasyon. Yung open at honest na pakipag-usap sa partner. Kaya kinakailangan na every once in a while, kakausapin natin yung partner natin, di ba? Kailangan natin may paramdam sa kanila yung kagustuhan natin, mga desires natin sa buhay, mga pangangailangan natin, di ba? At syempre, dapat willing din tayong makinig sa kung ano man yung mga bagay na babakitin nila sa atin. Mga bagay na i-open din nila sa atin. Kasi gano'n ang conversation. Kailangan dalawa kayo nagko-communicate ng nararamdaman nyo, ng mga gusto nyong sabihin sa isa't isa. Para hindi one-sided lang yung pagsasama. Diba? Dahil yan kapatid, kapag ginagawa nyo, magpapanatili yan ng strong bond yung dalawa sa isa't isa. At mas madali nyo, mas maiintindihan yung nararamdaman ng bawat isa. Siyempre, nag-foster yan ng deeper connection. Okay, proceed tayo sa ikalawa, which is, sorpresa mo yung partner mo. Para po yung narinig nyo. Napaka-importante din na sinusurpresa natin yung partner natin once in a while, diba? Kasi yun yung mga bagay na magpapatibok na mabilis sa puso ng partner natin kasi mapa-flatter siya ng gusto, diba? Lalo na kung ang relasyon nyo ay pang long term na, diba? O mapa-long distance man yung relasyon nyo o short distance, pero nakikita nyo na yung sarili yung dalawa na kayong dalawa na yung magiging magkasama sa pagtanda. Napaka-importante nito kapatid sa pagsasama. Alam mo naman siguro kung ano yung mga bagay na gusto ng partner mo. Mapasimple man yan o elegante, kung kaya mo namang ibigay, gawin mo para masurpresa yung partner mo. Kasi yun yung mapaparamdam sa kanya na you care for him, na alala mo siya, naiisip mo siya. At yan yung magiging dahilan para mapanatili yung excitement sa pagsasama. At syempre, yung passion na buhay na buhay. Okay? Kasi tayo sa ikatlo, which is maging affectionate ka, kapatid. Alam naman natin na yung physical affection, kapatid, ay importante sa pagsasama. At garantisado rin naman kapag ganito ka sa partner mo na affectionate ka o pinaparamdam mo talaga sa kanya yung pagmamahal na nararamdaman mo, magpapanatili ko ng spark na buhay sa relasyon. Sa mga simpleng gesture lang katulad na pag-holding hands, di ba? Pag-hug, o sa mga simpleng touches niyo with each other. Mapaparamdam mo na sa kanya na sobrang mahalaga siya sa'yo. Sobrang importante siya sa'yo. At yan yung magiging dahilan para mapanatili yung spark sa relasyon niyo. Okay? Sit tayo sa ika-apat, which is huwag kayong matakot na sumubok ng bagong bagay. Yung pagtatry nyo ng mga bagong bagay na magkasama. Yan yung nagiging dahilan para mapanatili yung spark at excitement sa pagsasama ng dalawa. Mapabagong hobby man yan, bagong bagay na pagkakabalahan. Siguro yung mga pagbisita nyo sa mga iba't ibang city, di ba? O sa mga simpleng bagay katulad ng pagkain nyo sa ibang restaurant naman para sa panibagong ambience, di ba? Basta kapag gagawa kayo ng mga bagong bagay o gagawa kayo ng mga bago sa inyo, nakasama yung partner nyo, yan yung mga moment na magkakaroon ng pagkakataon yung relasyon nyo na magkaroon ng bonding together, panibagong experience na hindi mawawala sa memorya yung dalawa at magpapanatili ng spark na buhay sa pagsasama. Okay? Proceed tayo sa ikalima, which is panatilian nyo yung intimacy sa pagsasama.
Siyempre, ang intimacy ay isa sa mga pinaka-importanteng part ng relationship, di ba? At napaka-crucial na ma-maintain natin yung intimacy sa pagsasama o yung sexual connection, ika nga, sa partner niyo. Kailangan handa kayo at willing kayo na mag-open ng meeting sa pagdating sa pagtatalik, di ba? Kailangan willing kayo i-communicate kung ano yung mga ayaw at gusto nyo sa partner nyo. At dapat ramdam nyo at alam nyo na nai-enjoy nyo yung ginagawa nyo. Siyempre, naghahanap kayo ng mga ways para ma-explore yung desire ng isa't isa. Dahil yan, kapatid, yung magpapa-ignite ng spark sa pagsasama. Okay? Proceed tayo sa ika-anim. Last but not least, kapatid, ika-anim na bagay na magpapa-ignite ng spark sa pagsasama ng dalawa bilang mag-partner ay yung pagpapanatili nyo ng romance na buhay sa pagsasama. Paano mo magagawa yun, kapatid? Di ba dati, yung mga oldies natin o yung mga grandma or mama natin o papa natin, nagsasend sila ng love letters sa isa't isa para pilitiin o may paramdam o may express yung nararamdaman nila para sa isa't isa, di ba? At hanggang ngayon, yun yung way pa rin para mas maiparamdam mo sa taong gusto mo na gusto mo siya. Kasi sa love letter, kapatid, dun pa rin makikita ng partner mo o ng taong gusto mo na nag-i-effort ka para maipakita sa kanya na gusto mo siya. O even if yung mga, kaya mag-iwan ka lang ng mga sweet notes, di ba? O kaya yung pag-surpresa sa partner mo, yan yung mga bagay, kapatid, na magpapa-spark sa relasyon mo, magpaparamdam sa partner mo ng kilig factor o ng flattered feeling, di ba? Na pinapanatili mo na yung romance sa pagsasama mo ay buhay na buhay, di ba? Lagi mong papakita sa partner mo na you care for her, you care for him, at kung gaano mo siya kakamahal para mapanatili yung spark na buhay sa pagsasama niyo ng dalawa. At yun, kapatid, yung mga bagay na pwede mo at kayang-kaya mong gawin para mapanatili yung spark sa relasyon. Now, it's up to you kung gagawan mo ba ng paraan o effort ka ba na iparamdam to sa kanya o hindi. Pero napaka-effective nitong bagay na to sa relasyon. So, hanggang dito na lang, kapatid. Hope may natutunan kayo dito sa video na ginawa ko ngayon. And if meron nga naman, please help me share this to your loved ones kasi hindi natin matulungan din ng video. Para nakatulong na kayo sa kanila, natulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagi at panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload na natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang, mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. And I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi, kapatid. And God bless you and always protect you. Peace. Whenever your heart is broken, don't ever forget your golden